Kung tinatanong mo sa karaniwang Pilipino kung anong level siya sa pera, sasabihin niya, okay naman. Pero kung titingnan mo ang kanyang bank account, walang emergency fund, walang investment, at ang sahod niya ay naubos na bago pa matapos ang buwan, okay naman. Ang pinakamahal na kasinungalingan na sinasabi nating lahat sa ating sarili. At ngayon, bibigyan ko kayo ng mas tapat na tanong. Hindi kung okay ka ba, kundi kung aling level ka talaga. Ako si Jose, at ito ang Jose Invest, ang channel para sa mga Pilipinong gustong talunin ang kahirapan gamit ang tamang kaalaman sa pera. Ang katotohanan mga ka-invest ay ang karamihan sa atin ay lumaki na walang mapa pagdating sa pera, walang nagturo. Hindi sa paaralan, hindi sa bahay, minsan kahit sa trabaho hindi. Hindi mo alam kung nasaan ka, hindi mo alam kung saan ka pupunta, at hindi mo alam kung gaano ka nakalayo sa destinasyon mo. Yan ang solusyon ng video na ito. Bibigyan kita ng mapa, 7 level, at sa bawat level, magiging malinaw kung nasaan ka ngayon, kung ano ang kailangan mong gawin para umakyat, at kung bakit naiipit ang karamihan sa mas mababang level nang hindi nila namamalayan. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mag-subscribe ka na habang nanood ka dahil ito ang klase ng nilalaman na gagawin mo kaming regular na panoorin. Kaya simulan na natin. Ito ang 7 level ng pera at may mensahe ito para sa bawat isa sa inyo. Level 1. Nabubuhay sa sahod. Ito ang pinakasiksik na level. Dito nakakulong ang karamihang Pilipino. Ang taong nasa level 1 ay nabubuhay ng eksakto sa kung magkano ang kanyang kita. Wala nang natitira. Wala pang naiipon. Paparating ang sahod. Lumalabas agad. Bayad sa renta, bayad sa kuryente, pagkain, load, utang noong nakaraang buwan. At pagkatapos nyon, wala na. Ubus na ang sweldo bago pa matapos ang linggo. Ganito ang nangyayari sa level 1. Hindi ka nagtatrabaho para sa iyong kinabukasan. Nagtatrabaho ka para mabayaran ang iyong nakaraan. Ang bawat sahod ay pambayad ng utang na nagawa noong nakaraang buwan. At ang cycle ay paulit-ulit. Ayon sa survey ng Bangko Sentral ng Pilipinas, mahigit 6 sa 10 Pilipino ang walang kahit anong savings. Wala. Hindi maliit. Wala. Ibig sabihin, kung may emergency ngayon, aksidente, sakit, nawalan ng trabaho, wala silang gagamitin kundi mangutang muli. At ang utang ay nagdadala sa kanila pabalik sa level 1 na mas malalim pa. Ang taong nasa level 1 ay hindi tamad. Marami sa kanila ang nagtatrabaho ng mas husto kaysa sa sinuman. Ang problema ay walang sistema. Ang trabaho lang ang nasa sistema nila. Ang pera nila, hindi. Nasa level 1 ka kung wala kang natitira sa sweldo pagdating ng susunod na sahod. Huwag mahiya. Maraming nasa level 1 dahil walang nagturo sa kanila ng ibang paraan. Ngayon, alam mo na, level 2, may ipon. Pero natutulog. Ang taong nasa level 2 ay nakaahon na sa araw-araw na krisis. May ipon na sila, kahit maliit. Pumupunta na sila sa ATM nang hindi nangangamba kung magkano ang lalabas. Nagsimula na silang makahinga. Pero narito ang mapanganib na parte ng level 2. Natulog ang kanilang pera, nasa savings account ang lahat. Worse, nasa alkansya pa rin sa kwarto at ang interest ng regular savings account sa Pilipinas, sobrang liit lang sa bawat taon. Kung mayroon kang 50,000 piso sa savings account ng isang taon, kita mo, mga 125 piso. Habang ang inflation sa Pilipinas ay tumatakbo sa 4 hanggang 6% bawat taon. Ibig sabihin, ang pera mong natutulog ay nababawasan ang halaga kahit hindi mo ginagalaw. Ang taong nasa level 2 ay mas komportable at mas may peace of mind kesa sa taong nasa level 1. Naisip nila, okay na to. Pero ang tunay, nasa tama silang direksyon, nasa maling bilis. At babalikan natin ang puntong ito sa level 4. Kasi doon makikita mo kung ano ang dapat gawin sa perang yan imbes na hayaang matulog. Level 3, may pundasyon na. Ang level 3 ay kung saan nagsisimulang maging seryoso ang usapan. Ang taong nasa level 3 ay may 3 bagay na emergency fund na katumbas ng 3 hanggang 6 na buwan ng kanilang gastos, may insurance, life insurance man o health insurance, at wala na siyang mataas na interest na utang. Ito ang pundasyon, hindi pa mayaman, pero may pundasyon. Pakinggan mo to, mga ka-invests. Ang karamihan sa mga Pilipino ay nilalaktawan ang level 3 dahil hindi ito exciting, walang story dito. Walang sasabihing nag-invest na ako. Pero ang level 3 ang nagpapanatili sa iyo sa laro. Kung walang emergency fund at may nangyari sa iyo, nawalan ng trabaho, nagkasakit,
mabilis kang bumabagsak pabalik sa level 1. Lahat ng progreso mo, nawala. Ang insurance ay hindi pang mayaman. Ito ay para sa mga taong may mawawala kung mamatay o magkasakit sila. At kung sumusuporta ka sa iyong pamilya, mga magulang, kapatid, mas kailangan mo ito kaysa sa sino man. Ang taong may pundasyon ay hindi natatakot sa delubyo kasi alam niyang kahit gumalaw ang lupa, may tinutungtungan siya. Level 4, ang perang nagtatrabaho. Para sa iyo, dito nagsisimula ang tunay na pagbabago. Ang taong nasa level 4 ay nagsimula ng mag-invest. Hindi lang mag-ipon, mag-invest. Malaking pagkakaiba iyon. Ang ipon ay nagpapanatili ng halaga. Ang investment ay nagpapalaki. Dalawang tao, parehong 3,000 piso kada buwan ang naitabi mula sa sweldo. Ang una, inilagay sa regular savings account. Ang pangalawa, inilagay sa MP2 ng pag-ibig na may average na 7% dividend rate kada taon. Pagkatapos ng 10 taon, ang nasa savings account, mga 360,000 piso na halos hindi lumago. Ang nasa MP2, higit 520,000 piso at tax-free pa ito. Parehong disiplinadong tao. Parehong 3,000 piso kada buwan. Ibang desisyon lang. At dito ang nakakatakot na parte, ang karamihan ay iniisip na ang pag-invest ay para sa mayaman, na kailangan mong malaking puhunan bago ka makapasok. Hindi totoo iyon. Ang FMETF ay mabibili na sa ilang daang piso sa pamamagitan ng isang broker account. Ang UITF ay nagsisimula sa 1,000 piso. Ang MP2 ay 500 piso bawat kontribusyon. Hindi puhunan ang hadlang, kaalaman ang hadlang. At ngayon, wala ka ng dahilan para hindi magsimula. Ang taong nasa level 4 ay nakakaunawa sa isang bagay na hindi nauunawaan ng karamihan. Ang trabaho ay may limitasyon ang oras, ang investment ay walang pahinga. Habang natutulog ka, nagtatrabaho ang pera mo. Level 5. Maraming sources ng income. Ang taong nasa level 4 ay may investment na. Magaling! Pero ang taong nasa level 5 ay isang hakbang pa ang nauna. Hindi lang sila umaasa sa isang pinagkukunan ng pera. May sahod sila at may iba pa. Marahil may maliit na negosyo sa bahay. Marahil may rental income mula sa isang kwarto na pinaaupahan nila. Marahil ang kanilang stock dividends ay nagsimula nang mag-contribute sa monthly budget nila. Hindi malaki ang bawat isa. Pero pinagsama-sama, hindi na sila mamamatay kung mawala ang iisang pinagkakakitaan nila. Isipin mo ito, 2 empleyado, parehong 25,000 piso ang sahod, ang una, sahod lang. Kung tanggalin siya bukas, zero income. Ang pangalawa, sahod. Plus 3,000 piso na dividend quarterly mula sa investment niya. Plus 5,000 piso na kita sa maliit na reselling na ginagawa niya tuwing weekend. Kung tanggalin siya bukas, may natitira pa rin. Hindi pare-pareho ang laki ng kita nila, pero hindi rin pare-pareho ang takot nila. Ganito kasimple ang level 5. Hindi nito layunin maging negosyante overnight. Ito ay tungkol sa pagdagdag ng kahit isang extra stream, kahit maliit, kahit 500 piso bawat buwan mula sa ibang pinagkukunan. Ang layunin ay hindi maging milyonaryo agad. Ang layunin ay huwag maging biktima ng isang desisyon ng ibang tao. Dahil kung iisang tao o iisang kumpanya lang ang pinagmumulan ng lahat ng iyong kita, hindi ka libre. Nakalagak ka lang. At dito ko gustong sabihin, mga ka-invest, gumawa kami ng buong video tungkol sa kung paano bumuo ng iyong unang extra income stream kahit employed ka pa rin at walang malaking puhunan. Hanapin mo yan sa aming channel pagkatapos ng video na ito. At kung hindi ka pa nakasubscribe, ngayon na ang tamang oras. Dahil ang mga ganitong video ay regular naming inilalabas para sa inyo. Level 6, Financial Independence. Level 6 ang pangarap. Ito ang antas kung saan ang iyong passive income, ang kita na galing sa iyong mga investment, negosyo at assets ay sapat na para masaklaw ang lahat ng iyong gastos. Ibig sabihin, ang trabaho ay naging optional na. Hindi ibig sabihin ay titigil ka na magtrabaho. Ibig sabihin ay nagtatrabaho ka na dahil gusto mo, hindi dahil kailangan mo. Isipin mo to. Kung hindi mo na kailangang pumunta sa opisina para mabuhay, ano ang gagawin mo? Ang taong nasa level 6 ay nasagot na ang tanong na, yan, at ang sagot nila ay hindi, matutulog na lang ako. Ang sagot nila ay, gagawin ko ang bagay na matagal ko nang gustong gawin. Karamihan sa mga tao ay nag-aantay ng retirement para mabuhay ng naayon sa gusto nila. Ang taong nasa level 6 ay hindi nag-aabang. Nagsimula na sila.
Ang daan papunta sa level 6 ay hindi loto, hindi swerte, hindi overnight. Ito ay 10 taon ng tamang desisyon, pinagsama-sama. Ang bawat level, mula 1 hanggang 5, ay hakbang papunta rito. Walang shortcuts, pero posible, at mas maraming Pilipino ang maaaring makarating dito kaysa sa iniisip ng karamihan. Kung may tamang kaalaman at tamang sistema. Level 7, Legacy Level. Ito ang pinakamataas na antas at ito ang pinaka-Filipino sa lahat ng levels. Ang taong nasa level 7 ay hindi na nagtatayo ng pera para sa kanilang sarili. Nagtatayo sila ng pera para sa susunod na henerasyon. Ang kanilang mga anak ay hindi magsisimula sa level 1. Magsisimula sila sa level 3 o level 4. May pundasyon na, may alam na, may halimbawa na. Ito ang tinatawag na generational wealth. Hindi ito para lang sa mga Ayala o Gokongwei. Ito ay isang desisyon. Isang desisyon na gagawin mo ngayon para sa isang batang hindi mo pa nakilala. Iyong apo o ang anak ng iyong anak. Ang pinakamahalaga sa level 7 ay hindi pera, kaalaman. Ang pera ay maaaring maubos. Ang kaalaman sa pera, hindi. Kung ituturo mo sa iyong anak kung paano mag-invest, kung paano gumawa ng budget, kung paano mag-protect ng pera, mas mahalaga yan kaysa sa kahit anong halaga na iiwan mo sa bangko. Ang cycle ng kahirapan ay hindi sinisira ng swerte. Sinisira ito ng edukasyon, ng halimbawa, at ng tamang desisyon na ginagawa sa tamang oras. Hindi ka dapat maabot ng level 7 para magsimula ng mindset ng level 7. Kahit nasa level 1 ka ngayon, maaari mong simulan ang pag-isip. Ano ang gusto kong ipamana? Dahil ang sagot mo sa tanong na yan ay gagabay sa bawat desisyon mo sa pera mula ngayon. Nanatili ka pa rin? Magaling. May bonus ako para sa iyo. Ang pinakamapanganib na level sa lahat ng 7 ay hindi level 1. Ang pinakamapanganib ay level 2. Bakit? Dahil sa level 1 alam mo may problema ka, aktibo kang naghahanap ng solusyon. Pero sa level 2, may konting ipon ka na, kaya nag-relax ka. Naisip mong okay na, at doon ka naiipit ng matagal. Taon-taon, nasa level 2 ka pa rin. Pakiramdam mo ay sumusulong ka. Hindi naman. Ang comfort ang pinakamalaking hadlang sa tunay na financial progress. Hindi kahirapan. Comfort. Dahil ang kahirapan ay nagpapakita ng problema, ang comfort ay nagtatago nito. Kung nanood ka hanggang dito at alam mo na kung aling level ka, i-comment mo ang iyong level sa baba. Level, tapos ang numero mo. Halimbawa, level 3. Gusto kong malaman kung nasaan kayo, mga ka-invests. At kapag nakita ko ang inyong mga sagot, alam ko na sino sa inyo ang seryoso ng seryoso. Kung ayaw mo naman i-share ang level mo, kahit level na lang ang ilagay mo sa comment ay ayos na rin. Salamat sa inyong oras ngayon, mga ka-invest. Kung may natutunan kayo kahit isang bagay sa video na ito, i-share mo ito sa isang kaibigan o kapatid na kailangan marinig ito. Hindi para sa channel, para sa kanila. May video din kami tungkol sa kung paano talaga mag-build ng emergency fund kahit maliit ang sweldo. Pinili namin yan bilang susunod mong panood dahil diyan nagsisimula ang lahat. Hanggang sa muli, mga ka-invest, mag-ipon tayo, mag-invest tayo. Hindi lang para sa atin, kundi para sa mga taong mahal natin.